Lahat po sa atin, may dumaan tayo dun sa point na tayo ay nangarap, tayo ay nagsikap para dun sa ating mga pangarap na yun. Sa katotohanan lang po, kung magiging totoo lang tayo sa ating mga sarili, talagang nung kainita natin na gustong natin matupad yung ating mga pangarap, talaga yung buong lakas natin, itinutuon natin yun para makamit lang yung ating mga pangarap, para makamit yung ating mga goal, magkaroon ng significant success sa buhay natin. Sino nga ba yung tao na hindi nangangarap o gustong magkaroon ng successful at established na buhay, hindi po ba? Pero kung titingnan po natin dito, as we try to establish yung ating mga buhay, there are things na nasa-sacrifice natin. Ay mahirap po sabihin na pag sinabi mo kailangan balanse yung buhay mo. Kasi talagang pagkatututukan natin yung pagtatrabaho natin, talagang may mga portion talaga sa buhay natin na mapapabayaan natin. So, hindi ko po alam, ako mismo bilang pastor, hindi ko po naramdaman na nagkaroon ng balanseng buhay. Meron ka talagang mapapabayaan na portion. Kaya nga po, sinabi ng Panginoon, it is not good for a man to be alone. So in those times na may tinumututok ako sa ministry, sa pagpapala po na yung aking asawa ay tumututok sa aming mga anak. So sabi po dito, actually yung Psalms po na to napakalalim po ng kanyang pagkakasula. Kasi po ito po ay advice sa pinaka wise, susunod sa ating Panginoong Jesucristo. This psalm is advice to the wisest man that ever lived dito sa mundo ito. Biruin mo, para bigyan mo ng advice si King Solomon. So, ibig sabihin, napakalalim at dapat natin i-consider yung katotohanan ng salita ng Diyos na nilalagay dito sa Psalms 127. Kung ang advice na to ay applicable kay Solomon. Diba? Wisest man, richest man, lahat na siguro ng success na makikita natin as tao, nandun na sa kanya. And yet, ina-advisean siya ng mga tao nang sumulat ng Psalms na to, na ituon niya yung kanyang sarili doon sa ating Panginoon. So, sabi po dito, itong mensahe po na to ay naka-address doon sa vanity of self-reliance. Alam niyo po, dumating kasi din si Solomon sa time na kansaan ay dahil napakatalino niya, dahil halos lahat ng bagay na nakakamtan niya, siya po ay nagtiwala na mismo sa kanyang sarili. At ito po, this message, this verse addresses the vanity of self-reliance and highlights the necessity of divine involvement in every aspect ng ating mga buhay. Napaka-importante po na nakikita natin, na nararamdaman natin ang pangangailangan natin sa direksyon ng ating Panginoon sa bawat aspeto ng ating buhay. Totoo po, maging sa ating pagpapalaki ng anak, maging sa ating pagtatrabaho, importante po na nandoon tayo sa plano ng ating Panginoon, nandoon po tayo sa gabay ng ating Panginoon. So, kaya nga po sabi in Mark chapter 8 verse 36, what will profit a man, diba, if he gains the whole world and yet he lose his own soul? Napakalaking kawalan daw po na kung saan makamtan naman yung buong kayamanan ng sanlibutan ito, and yet mapapahamak mo yung sariling kaluluwa. Ito po ay napakalaking kawalan. Walang bagay na kung saan ay makakatumbas na nandito sa lupa ang pwedeng ipalit mo pag naipahamak mo ang iyong kaluluwa. So, kung merong mang bagay na kung saan ay dapat isipin ang bawat isa sa atin sa hapong ito, kung merong mang dapat na nagiging concern ang bawat isa sa atin habang tayo ay nabubuhay dito sa lupa, ito ay ma-discover natin at ma-establish natin yung harmony natin doon sa ating manlilikha. Kumbaga yung buhay natin ay
makita natin ano ba talaga yung plano ng aking Panginoon kung bakit niya ako dinala dito sa lupa at binigyan ng buhay. So, sabi po, that the harmony of man's thought and activity with God is the secret upon earth's all true, real, and profitable work. So, magkakaroon ka lamang ng kabuluhan. Magkakaroon lamang ng kabuluhan ang lahat ng bagay na pinagpapagalan mo. Maging trabaho, maging bahay, o ano man yung pinag-aaral natin, maging yung buhay ng mga anak natin. Kung dito makikita natin na kung saan ay kasama natin ang Panginoon doon sa mga bagay na ginagawa natin. So doon lang, sabi po dito, except the Lord build the house. Yung house po dito ay may refer sa physical building na kung saan ay narito tayo ngayon na ating gustong i-dedicate sa ating Panginoon. Maaari din po yung house dito ay magpahulugan sa isang pamilya o sa isang bagay na ating gustong buuin o isang institusyon. Malaki po yung kanyang gustong ipakahulugan dito. This phrase teaches that human plans and effort are futile without God's direction and provision. Kahit na sabihin mo na kung saan ay napakaganda ng plano mo, napakaganda nung adhikain mo, o ano pa mga bagay na iniisip mo maganda, kung wala doon yung direksyon at pagpapala ng Panginoon, mawawala. Walang kabulan ang lahat ng bagay na yan. So, mga kapatid, in building yung ating pamilya, in building yung ating mga karera sa buhay, and even sa mga ministry or personal goals, kailangan meron tayong resolusyon sa ating mga sarili na kung saan ay sasabihin natin ang totoong success sa aking buhay ay makita ko ang kaalaman ng aking Panginoon, maramdaman ko ang pagpapala ng aking Panginoon, maramdaman ko ang presensya ng aking Panginoon sa lahat ng aking ginagawa. Kung titingnan nyo po, no, kung ikukumpara natin yung buhay ng si Rich Man and Lazarus, maaaring sabihin natin na napakapait ng buhay na naging yung kinalabas ng buhay ni Lazarus. And yet, kung titingnan natin yung katapusan ng kwento na yun, si Rich Man ay napunta doon sa place of torment. And yet, si Lazarus, na kung saan ay buong buhay niya ay naghirap siya dito sa lupa. Pero pagkatapos yun, for eternity kasama niya yung ating lupa. So ano yung, titimbangin natin ano yung buhay na mas pagpapala. So kaya nga po kung titingnan natin, ano man po yung ganda ng buhay na kung saan ay meron tayo dito, ano man po yung meron possession tayo dito, kung hindi natin makikita o may kakabit yung pangalan ng ating Panginoon sa mga bagay yan, lahat po yan kawalan. So, mga kapatid, since God created man for the purpose of glorifying Him, tayo create ng Panginoon, nilikha tayo ng ating Panginoon para magbigay kalwalhatian sa kanyang banal na pangalan. That is the very reason of our existence. Any labor, anumang bagay na gusto mong gawin, anumang bagay na gusto mong itayo, kung hindi mo makikita ang kalwalhatian ng Panginoon sa lahat ng bagay na yan, isa lang ang gagarantihan ng salita ng Diyos sa hapong ito sa atin. Ang lahat ng bagay na yan ay emptiness at frustration ang bibigay sa atin. So, yun po yung dapat natin makita dito. Kaya nga po, sa hapong ito, gusto kong i-check natin ano yung ginagawa natin. Let us check what we are doing. If we cannot find connection sa pinagpapagalan natin sa buhay natin ngayon, if we cannot find connection of our labor, na ang bagay nito magbibigay kalwalhatian sa aking Panginoon, I assure you, katulad nung sinasabi dito sa Psalms na to, lahat ng bagay na yan, it will lead to vanity. Kaya nga po, nakakatuwa na kung saan ay sa unang pagkakataon, binuksan ni Ate Cleope yung kanyang bahay para sa maging kanlungan ng salita ng Diyos. Kung titingnan nyo po, no, paano natin ipuprove ito sa buhay na nangyari kay Solomon,
Alam niyo po, yung time na ito, yung time na kung saan ay isinulat ito, nandoon, sabi ng mga commentator, ito po yung time na nandoon yung mga tao nakikita, yung binibuild yung temple. So, this time was written na kung saan napaka-peak nung Israel. Si Solomon yung kanilang hari. Tapos ang task ni Solomon is to build yung temple ng ating Panginoon sa Jerusalem. Alam niyo po, ito po ay isang napaka-significant infrastructure na naitayo sa history ng Israel. Makikita niyo po yan sa 1 Kings 5 to 6. So, kung titingnan natin, napakalaki nung task na iniaatang kay King Solomon. And probably, the highest fulfillment ng pagkatao ito ni Solomon na itatayo niya yung templo ng ating Panginoon. Kaya nga po talagang lahat ng kanyang katalinuhan, lahat ng kanyang kayamanan, ibinuhos po ni King Solomon sa bagay na to. Kasi sa infrastruktura na to, dahil alam niya ganun kahalaga ang bagay nito, hindi lamang doon sa mga tao na nandun sa Israel, pati doon sa ating Panginoon. Alam niyo po, by God's providence, prepare po ng ating Panginoon si King Solomon sa bagay na to. Lahat ng mga bagay na nangyari sa kanya, lahat po yun, kasama yun sa preparasyon niya para itayo niya yung templo. Alam niyo po ba that even yung tatay niya na si Haring David, isa sa pinakamagaling na hari ng Israel, hindi siya nag-qualify, hindi siya pinayagan ng ating Panginoon na itayo ang templo. So ibinigay ito kay Solomon in which na kung saan ay inihanda ng ating Panginoon. So kung titingnan natin, with all the capacity, with all the accomplishment ng taong ito sa kanyang buhay, kaya nga po dumating dun siya sa danger na kung saan ay nag-rely siya sa kanyang sarili. So, kung titingnan po natin, mga kapatid, it's almost katapusan na ng 2024. So, ewan ko kung naging pagpapala sa inyo yung 2024, pero ako masasabi ko na talagang napakabuti ng Panginoon sa mga bagay na naramdaman namin na dito sa 2024. At alam ko, dahil malapit nang matapos yung taon, nagpaplano tayo, tinitingnan natin yung ano ba yung gagawin ko sa 2025. Now, mga kapatid, sa ating mga diniscuss kanina, doon sa pagpinaplano natin ahead of us, how does our plan relate doon sa plano ng ating Panginoon? Sinigurado mo ba na kung saan ano man yung plano mo sa susunod na taon, masasabi mo ba na kung saan ay kinonsulta ko to sa salita ng aking Panginoon, kasama ko ang Panginoon na haharap sa 2024 at 2025? Kasi kung hindi mo masasabi yun, sisiguraduhin ko yung plano mo, ano maganda ng plano mo ngayong 2024, hindi mo masasabi na kasama mo yung Panginoon na tatawid sa 2025, magiging kawalan ng lahat ng bagay. Kaya, ngayon pa lang po, siguraduhin natin na ipanalangin natin yung mga plano na nasa ating Panginoon. Nawa ang lahat ng mga plano kong ito ay magbigay kalwalatian sa inyong banal na pangalan. So, alam niyo po itong sa buhay ni King Solomon, no matter na kung saan ay gaano siya ka-skilled, gaano siya ka-capable, gaano siya ka-wise bilang isang builder, yung success ng kanyang nung work and the plan na kung saan ay natapos niya, lahat yun makikita natin is naka-depend entirely sa pagpapala ng ating Panginoon. Kung iisipin natin, pagamat sabihin natin, ako nagtatrabaho ako eh. Pero even yung lakas na ginamit natin, even yung pagkakataon na binigay sa atin, even yung pera natin, wala tayong may pagmamalaki sa harapan ng Panginoon. Lahat yun pagpapala ng ating Panginoon. Kaya kung minsan, inaako natin sa lahat sa ating sarili. Pero ito ay isang bagay na kung saan ay dapat nating makita sa buhay ni King Solomon. So, sabi dito, except the Lord builds a house,
they that labor in vain that build it. So, a warning against self-reliance. So, though na-build ni Haring Solomon yung templo, it was magnificent. Pero kung titingnan natin, ano ba yung nangyari sa buhay nito ni King Solomon sa kanyang own experience, makikita po natin dito that in Proverbs and Ecclesiastes, na kung saan itong isang hari na magnificent noon, nung ginagawa niya yung plano ng ating Panginoon, at naging self-reliant siya later on. Makikita natin in Ecclesiastes 2 verse 11, ano na yung sinasabi niya? Sabi niya dito, "Yet when I surveyed all that my hands had done, and what had I told to achieve, everything was meaningless, a chasing after the wind." Hindi po ba tayo natatakot na kung saan ay pagdating ng panahon, magre-reflect ka sa yung lahat ng ginawa. Lahat ng pagkakataon na lumipas sa iyo, ay sasabihin mo lahat ng nagawa ko, lahat ng mga bagay na kung saan ay tapos mo, it's meaningless. Magiging meaningless po talaga ang buhay natin kung wala tayo doon sa kalooban ng ating Panginoon. Magiging meaningless yung mga ginagawa natin sa buhay kasi kung wala yun doon sa plano ng ating Panginoon. Kaya nga sinasabi tayo, we are always reminded, di ba? Lay your treasures in heaven. Di bali na kung saan ay may kubo tayo dito sa lupa, hindi ganun kaganda yung ating mga bahay, pero nakakasigurado tayo na kung saan ay ang puhunan natin ay nandoon sa langit. Nag-i-invest lang tayo. Pero yun, no? Napakabuti ng ating Panginoon na kung saan ay binibigyan tayo ng pagkakataon na mag-invest tayo doon sa langit. O ano kaya itsura ng kaharian natin sa langit ngayon? No? Ano kaya itsura ng investment natin sa langit? Sana maging maganda. So in Proverbs 16 verse 3, sabi dito ni Solomon, "Commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plan." So kung hindi sa pagpapala ng ating Panginoon, kung hindi sa gabay ng ating Panginoon, anuman yung galing ng ating kapatid na si Sister Cleope, anuman yung pagpapala na tinatamasa niya, kung wala ang kapahintulutan ng ating Panginoon, wala ang lahat ng bagay na ito. So, we are reminded by the life of this great king that human strength and effort are vain without God's involvement. Walang-wala. Ito nga hari, yung buhay niya naging meaningless eh. Paano pa tayo ng mga pobre lamang? Pero anuman yung ating kalagayan, kung makakasigurado tayo na kung saan ang bawat bagay na ginagawa natin ay ayon sa plano ng ating Panginoon, hindi tayo magsisisi. Wala tayong pagsisisihan. So, kung titingnan natin, in spite ng what's happening in our economy, sinasabi na, napakahirap ng buhay sa Pilipinas ngayon. Ako talagang, although nakikita ko na si Ate Cleope sa Zoom, at isa rin siya naging bahagi ng katuwang namin sa aming iglesia, naging pagpapala rin siya. Talagang masaya ako dahil nakarating ako sa bahay niya na ito. So isang pagpapala, finally, I witness na kung paano, alam ko, pinalalangin ito ng ating kapatid. Although na kung saan ay first time ko siyang nakita, I am really rejoicing. Salamat sa pagpapala ng ating Panginoon. And I know that as fellow believer, we are all aware of this. Hindi ito magiging posible without God rewarding the fruits of our labor. And kung meron man tayong ipagmamalaki ngayon, kung meron man tayong makikita, kung meron man tayong pasasalamatan ngayon, hindi yung mga tao na nandito, kundi yung kalwalatian, yung pagpapala, yung katapatan ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Diba? Mismo si Ate Cleope, yan ang sasabihin sa inyo ngayon na ito ay tanda ng katapatan ng Diyos sa buhay namin. Maging ang kanyang buhay, katapatan ng Diyos sa buhay niya. So, remember this mga kapatid. Our success, our safety, and prosperity were always tied to God's faithfulness.
that's our wisdom. That our wisdom, wealth, and labor were insufficient without God's active involvement. So, kaya nga po, hindi lang natin dapat ini-acknowledge yung ating Panginoon na, naniniwala ako sa Panginoon. Kung tunay kang naniniwala sa Panginoon, maniwala ka na may plano ang ating Panginoon, hanapin mo yung plano na yun. At yun yung bagay na dapat ginagawa mo sa buhay mo para magkaroon ng profitable outcome, ano man yung bagay na ginagawa mo. So, mga kapatid, bilang panghuli, gusto ko pong sabihin sa inyo sa hapon na ito, ang tunay na success sa buhay, ang tunay na kasiguraduhan sa buhay, ay makikita lamang natin the moment that we depend doon sa kapangyarihan ng ating Panginoon. So itong verse po na to na ating shinare sa bahay na ito ni Ate Cleope, ito pong verse na to ay nagcha-challenge at tumatawag sa atin na magtiwala tayo sa ating Panginoon, i-align natin yung ating mga purpose at hanapin natin yung pagpapala ng ating Panginoon sa lahat ng bagay na ating ginagawa. It reminds us that faith and reliance on God must be the foundation of every aspect ng ating buhay. So, even mabata pa tayo, even matanda na tayo, dapat yun yung bagay na kung saan ay tumatatak sa ating mga isipan. Ang pundasyon ng aspeto ng aking buhay ay ang pagtitiwala ko sa aking Panginoon. So, sige po, tayo po ay ngayong hapon pong na ito, we will dedicate yung bahay ni Ate Cleope at nandito na rin po yung ating prayer sa tahanan na ito. So, ito po ay babasahin ko. Maganda naman yung ating kalagayan dahil nandito yung pundasyon ng ating tahanan, no? So dito na, let us stand. Sama-sama natin na kung saan ay ipanalangin ang tahanan na to. At babasahin ko po dito, babasahin ko po yung panalangin na ito. Sundan niyo po sa inyong mga mata. Heavenly Father, we come before you in the name of Jesus Christ to bless and dedicate this home to you. We thank you that the precious blood of Jesus, this house is cleansed and sanctified to be a dwelling place for your Spirit. By the power you have given me as believer, we take dominion of this home and property. We command any unclean spirit, spiritual darkness, or evil to flee in Jesus' name. We close the doors to all satanic and demonic activity, and we bind it from operating against its home and family. We pray for your angels surround this dwelling, that your peace and protection would rest upon this place. May your presence fill every room. Make this home a sanctuary of rest and safety. We pray that you will bless those who reside here and visit here, that they may experience the fullness of your love, grace, and goodness. We dedicate this home to be used for your glory. May it be a house of prayer and worship, a place of unity, harmony, and love. We speak blessing of salvation, health, favor, joy, and prosperity over this house. What you bless is blessed indeed. Thank you, Lord, for establishing this home in righteousness and protecting it with your heavenly host. I seal these blessings and dedication in the mighty name of Jesus. Amen. So let us close yung ating program sa hapong ito and let us pray for the food this afternoon. Dakilang Diyos, sa aming amang banal, muli kami nagpapasalamat sa pagkakataon, Panginoon, na makita namin ang aming mga sarili sa inyong salita, Dakilang Diyos.
At aming pumiling at dalangin na nawa po, Panginoon, ay tulungan niyo po, Panginoon, ang aming kapatid na si Ate Cleope, na tunay nga po maging totoo ang mga panalangin na ito Thank you, Lord. sa kanyang tahanan. Yes, Lord. And indeed, may this home be a house na kung saan is filled with your spirit, filled with your blessing, Lord. Thank you, And Lord as Jesus. we partake yung pagkain sa hapon ito, we pray, Lord God, basbasan niyo po ito, maging kalakasan na aming katawan, at nawa, Panginoon, ay naging pagpapala sa bawat isa ang inyong salita sa hapon ito. And we say, Lord, we speak blessing to everyone, and also, Lord, most especially to our sister here, na kami ay pinagpala, Panginoon, Yes, Lord. dahil na ito at tahanan sa hapon ito. We pray for blessings sa kay Ate Cleope. Yes, And this we ask in Jesus' name we pray. Amen.